Kaibigan, nakakaramdam ka ba na parang natrap ka o na-paralyze dahil sa pag-aalala mo sa opinion ng mga tao patungkol sa'yo? At dahil dito, may decision ka na tama namang gawin sana, kaya lang, binago mo kasi nag-aalala ka sa sasabihin ng ibang tao sa'yo. Maaring may mga aksyon at paniniwala na binago mo din kasi natakot ka sa criticism at rejection. Gusto mo kasi ang mga tao ay palaging mag-a-approve lang sa'yo at palaging magaganda yung maririnig mo sa kanila. At pag ganito ang sitwasyon mo, ay parang ang mga tao nakapaligid sa'yo, alam mo, para silang malalaking salamin na naglalakad. Ang bawat galaw, kilos, sasabihin mo, papaniwalaan at i-express mo sa iyong sarili, nakabase sa magiging reaksyon ng mga tao sa iyo. Halimbawa, pag ang isa ay hindi sumang-ayon sa klase ng suot mong damit, naku, maghahanap ka ng damit na magiging maganda sa paningin niya. Kahit hindi mo naman kaya bumili ng damit na ganon, o kahit hindi ka komportable sa ganoong damit, o sumasang-ayon ka sa opinion ng iba, kahit may sarili kang paniniwala kasi ayaw mong matignan nila bilang iba o mali. O kaya pinipilit mo laging pag-isipan ng malalim at tamang salita ang bawat sasabihin mo kasi gusto mo hindi ka magkamali at ma-impress mo ang iba. Minsan yung totoo, hindi mo na sinasabi kasi natatakot kang hindi ito magustuhan ng iba. Pipiliin mo na lang manahimik. O kaya nagpapakita ka ng interes sa isang bagay na hindi mo naman talaga gusto para lang makisabay ka sa grupo. Kunyari, mahilig ka rin sa isang uri ng music, fashion, o trend. Kaibigan, pag ganito ginagawa mo, balang araw, hindi mo na makikilala ang totoong ikaw kasi nabubuhay ka para sa approval ng ibang tao at hindi sa approval ng Diyos. Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa part 4 ng ating series na Breaking Free. Ang title ng message natin ngayon ay Breaking Free from People Pleasing. Tapusin mo ang mensahe na ito, kaibigan, upang magkaroon ka ng kalayaan sa pagpapalugod sa ibang tao. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. O kaya tingnan nyo yung description, nandun yung mga link natin. Siya pala, kung gusto mo sumama sa aming online worship service, ay ginaganap namin ito ng 11 a.m. Sunday. Copy mo lang ang link na nakalagay sa description at i-paste mo lang ito sa inyong Chrome o kahit anong browser at instantly makaka-join ka na sa ating online worship service. Pag hindi nyo makita ang link, mag-type lang kayo ng worship sa comment section. Okay, balik tayo sa topic. Paano ba natin mapapagtagumpayan ang pag-please sa ibang tao? Meron tayong 3 point. Una, serve to please God. Pangalawa, live for God's approval. At pangatlo, stand firm in your identity. Bago natin pag-usapan kung paano ito mapapagtagumpayan, ay pag-usapan muna natin kung ano ba ang mga symptoms ng people pleasing. Kasi baka mamaya, isa ka dito. Tignan mo kung makaka-relate ka. Number 1, you take criticism personally. Kapag pinapaluguran mo ang tao, naku, personalin mo ang mga comments o criticism sa'yo. Kahit alam mo na, totoo naman ang sinasabi ng tao na yan sa'yo, magagalit ka pa rin o madi-discourage ng tuluyan. Para sa'yo, hindi totoo ang constructive criticism. Walang ganon. Kaibigan, hindi ka magiging isang tao na kinaluluguran ng Diyos kung pinipersonal mo palagi ang bawat criticism sa'yo. Tandaan mo, kung takot na takot ka sa rejection, ang piniplease mo ang ibang tao. Pangalawa, you have a fear of rejection. Parang nagpe-perform ka sa harap ng maraming judge. Parang ika nga yung The Voice Philippines. Tapos, nag-aantay ka ng thumbs up sa mga judges. At ayaw na ayaw mo ng thumbs down.
Ang mga judges mo, hindi sila Billy Crawford, ano? Kundi ang mga judge mo, yung asawa mo, magulang mo, kapatid mo, bayaw mo, katrabaho mo, kasama mo sa ministry o sa D-group. Sila ang inaantay mo na mag-thumbs up sa'yo. Gusto mo lahat ng sinasabi mo o ginagawa mo ay mag-thumbs up sila at sumang-ayon. Kaya tuloy, nagsusuot ka ng iba't ibang maskara. May maskara ka pag nasa bahay. Iba din ang maskara mo sa trabaho at sa church. Depende kung sino ang kaharap mo. Kasi kailangan hindi ka ma-reject. Pag nasa church, ang maskara mo ay isang taong holy. Pag nasa mga kaibigan naman, ang maskara mo ay magaling makisama na kahit saang kayayain, kahit hindi kalooban ng Diyos, ay sasama ka. At ang panghuli, you have a hard time saying no. Ang isang taong people pleaser ay mahirap magsabi ng no. Palagi siyang naka-yes. Kasi kailangan ma-please niya ang kausap niya. Kahit hindi niya gusto ang invitation sa kanya, sasabihin niya, oo, para lang magustuhan siya ng kausap niya. Pati sa ministry, oo ng oo kahit hindi na kaya. Kasi kailangan ma-please ang lahat ng tao. Kaibigan, mali ito dahil ito ang sisira sa'yo. Sabi nga sa Kawikaan 29:25, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Kaibigan, kung gusto mo mapanatag at mapabuti, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Ganyan ang kalagayan ni Pontius Pilate na hindi napaluguran ang Diyos sa buhay niya. Alam niya sa sarili niya na wala namang kasalanan ng Panginoong Hesus at hindi ito dapat ipako. Gusto niya itong pakawalan sana pero dahil mas mahalaga sa kanya ang sinasabi ng ibang tao ay pinakinggan niya ang mga ito. Sabi sa Marcos 15:15, sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit at pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Kaibigan, sino ang pinapaluguran mo sa iyong buhay? Ang Diyos o ang tao? Dalangin ko na piliin mo ang Diyos dahil mahal na mahal ka niya at sa Kanya mo lang matatagpuan ang tunay na kagalakan. So, paano ba natin mapapagtagumpayan ang pagpapalugod sa ibang tao? Una, serve to please God. Kung maglilingkod ka sa Diyos, ay siya lang ang paluguran mo at hindi ang ibang tao. Ang ibig sabihin, maglilingkod ka na ang puso mo ay gustong i-honor at parangalan ang Diyos at hindi para maparangalan ka ng ibang tao. Ang isang paraan para makatakas sa addiction, sa pagpapalugod sa ibang tao, ay ang paglilingkod ng tahimik lang. To the point na walang taong mai-impress. Sabi ng Panginoong Hesus na ang mga Pariseo hibang na hibang sa mga papuri ng mga tao sa kanila. Kapag nagbibigay sila ng pera sa may hirap, ina-announce nila. Meron pa yung trumpet para makita ng lahat na sila ay generous, para sila ay mapuri. Kaya tuloy, sabi ng Panginoong Hesus, Mateo 6:1-4, pag-ingatan ninyong hindi pakita ang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, wag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari. Naglilimos sila sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y mapuri ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag naglilimos ka, wag mo nang ipaalam ito sa pinakamatalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Grabe, no? Kung ang hinahanap mo ay papuri ng ibang tao, kaya ka naglilingkod o tumutulong, ay ayon sa talata, tinanggap mo na ang reward mo. Ang ibig sabihin, ay yan na ang reward mo, ang papuri ng tao o palakpak ng tao. Pero hanggang dyan na lang yan. Naging masaya ka sandali kasi napansin ka ng tao. Pero sa Diyos, wala ka nang matatanggap na gantimpala dito sa lupa at sa langit. Tapos, ikaw, gutom na gutom ka pa din sa palakpak ng tao. Hindi ka masasatisfied.
at dismayado ka at pressured na mag-perform kasi pag wala ng papuri sa'yo, di ka na masaya sa buhay. Pero sa kabaligtaran, alam mo, ang mga taong masaya at nagagalak sa buhay ay ang mga taong naglilingkod na ang piniplease nila ay ang Diyos at hindi ang tao. Masaya sila kaya ma-appreciate sila o hindi kasi ang piniplease naman nila ang Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, one of the greatest rewards that we ever receive for serving God is the permission to do still more for Him. Wow! Tama ito. Alam mo, ang totoong reward ay yung bigyan ka pa ng bigyan ng privilege ulit na mag-serve sa Diyos. Kasi sa dami ng mga tao sa mundo, ikaw ang napili at binigyan ng pagkakataon. Kaibigan, ang Panginoong Hesus ang pinakadakilang halimbawa ng servant. Nung bumaba siya dito, pinakita niya ang kanyang commitment na maglingkod. Ang kapakanan ng mga tao ang inuuna niya at hindi ang sarili. Imagine mo kung inuna niya ang sarili, tayong lahat ay walang kaligtasan ngayon. Kung sinabi niya, asarap ng buhay ko dito sa langit, bakit ako magpapakasakit at magpapapako sa krus para lang iligtas ang tao? Hindi nga sila naghahanap sa akin. Pero buti na lang, ang puso ng Panginoon ay maglingkod ng walang hinahangad na pagtataas sa sarili. Sabi sa Marcos 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Grabe, ito ang totoong paglilingkod. Yung ang mindset mo ay maglingkod at hindi paglingkuran. Ang puso mo ay hindi maging bossy-bossy, mas mataas na posisyon, mas titingalain, at mas may power na mag-utos ng mag-utos. Kaibigan, serve to please God. Ang ibig sabihin ay, kapag merong taong hindi sumunod sa iyo, ay huwag ka ma-high blood at sabihin, bakit di niya ba ako kilala? Ako ang boss dito, ako may-ari ng kumpanya, ako ang supervisor, ako ang pastor dito. Hindi man lang ako binigyan ng importansya. Kaibigan, kung ang Panginoong Hesus ay hindi naganap ng importansya nung narito siya sa lupa, at kung ang Panginoong Hesus ay naghugas ng paa ng kanyang mga alagad, ay sa ganoong paraan din tayo maglilingkod sa iba. Sabi niya sa John 13:14-15, kung ako nga'ng Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Kaibigan, ano daw ang binigay sa atin patungkol sa paghuhugas ng paa ng Panginoong Hesus? Halimbawa o example. Ang ibig sabihin ay ito ang susundan natin. Kung sinasabi nating tagasunod tayo ng Panginoong Hesus, then ito ang susundan natin. Ang ibig sabihin, makakapaglingkod ka sa Panginoon kahit sa maliit at tagong gawain. Hindi natin kailangan ng mga posisyon na matataas para lang maglingkod o kailangan laging nakikita sa harap ng entablado. Halimbawa, pwede kang mag-volunteer na magwalis, mag-ayos ng mga upuan o magtanggal ng basura nang hindi naghihintay ng pasasalamat. Alalayan ng isang katrabaho na nahihirapan sa kanyang gawain nang hindi inaangkin ng credit para sa tagumpay ng trabaho niya. Pwede kang magbigay ng tulong sa isang kapatiran o nangangailangan na hindi ilalagay ang pangalan mo sa bulletin board o sa social media. Pwede kang mag-donate sa church o mag-support sa missionaries nang hindi mo ito pinopost sa social media o kinukwento sa iba. Pwede kang maghanda ng pagkain sa isang event, ayusin ang sirang gamit sa church o tumulong sa likod ng mga activities nang hindi naghahanap ng atensyon. Pwede mong ipanalangin ng isang tao na may pinagdadaanan nang hindi sinasabi sa kanya o sa iba para lang mapansin. Pwede kang maging leader na naglilingkod din. Ang ibig sabihin, ikaw ay servant leader. Maring isang pastor, boss o leader na ginagawa mo din ang kung ano man yung gusto mong ipagawa sa iba. Hindi ka magsasabi na magbahagi kayo ng kaligtasan sa mga D-group members mo o sa congregation mo. Pero ikaw, di ka naman nagbabahagi ng kaligtasan. Hindi ganon. Ikaw ang unang maglilingkod.
Hindi ka magsasabi na kausapin ninyo ang Diyos araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Pero ikaw, hindi mo naman ito ginagawa. Ikaw muna ang maglilingkod sa iyong mga members. Ipapakita mo sa kanila ang mabuting modelo. Kaibigan, kung ang hangad mo lang ay maging mataas lang sa iba, alam mo, ang pinaglilingkuran mo, ang iyong sarili. Maring hindi mo piniplease ang ibang tao, pero ang piniplease mo naman ay ang sarili mo. Kaibigan, serve to please God. Kaibigan, mag-ingat ka kasi kahit na maka-Diyos naman ang gusto mo gawin, ay hindi guarantee ito na ang focus ng paglilingkod mo ay ang Diyos talaga. Maring naglilingkod ka pero ang focus mo ay yung sarili. Maring kaya ka kumakanta o tumutugtog sa praise and worship ay para hangaan at ma-please ang ibang tao. Nakakatakot ito kasi yung paglilingkod sa Diyos ay nagiging paglilingkod na lang sa sarili. Ako din, kailangan ko bantayan yung aking sarili, lalo na kapag nakakatanggap ako ng papuri sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Kasi may tendency na kaya ko ginagawa ito ay hindi para paglingkuran ang Diyos, kundi paglingkuran yung aking sarili. The more merong comments, likes, and shares, the more ako masasatisfy at gaganahan. Pero mali, kasi ang paglilingkod ko ay para sa Diyos na nagmamahal sa akin. Siya ang itataas ko at ako naman ang bababa. Ang paglilingkod natin ay hindi para i-fulfill yung ambisyon natin, kundi para i-fulfill ang purpose ng Diyos para sa kanyang glory at hindi sa atin. Kaya kaibigan, tanungin natin yung ating sarili. Sino ang sentro ng puso mo? Ikaw o ang Diyos? Si Pablo, iba. Ang sentro ng puso niya ay ang Diyos. Sabi sa 1 Thessalonians 2:4-6, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na sumisiyasat ng ating puso. Ano ang pinagkatiwala kay Pablo ng Diyos? Magandang balita ng kaligtasan. Kung ikaw ay niligtas ng Diyos, ikaw din ay pinagkatiwalaan niya ng mabuting balita na ito. Anong ginawa nila Pablo sa pinagkatiwalang mabuting balita? Ipinangaral nila ito. Ang ibig sabihin, naglingkod sila sa pamamagitan ng pangaral ng kaligtasan. At anong kanilang motivation? Para mabigyan nila ng kasiyahan ang Diyos at hindi ang mga tao. Bakit? Kasi ayon sa talata ay ang Diyos ay nagsisiyasat ng puso. Alam niya kung anong laman ng ating puso. Alam niya kung bakit mo ginagawa ang ginagawa mo. Alam niya kung ang ginagawa mo ba ay para paluguran siya o paluguran mo ang ibang tao o paluguran mo ang sarili mo. Si Pablo, alam niya na nakikita ng Diyos ang kanilang puso. Kaya sabi niya sa susunod na verse, alam ninyo na ang aming pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Saksi namin ang Diyos. Hindi kami naghangad ng papuri ninyo o ninuman. Kaibigan, bakit ka naglilingkod sa Diyos? Bakit ka tumutulong sa ibang tao? Anong motivation mo kung bakit ka nagpapagal na maglingkod sa pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong mga kasamahan sa trabaho at sa ministry? Dalangin ko na ang dahilan ay gusto mong papurihan ang Diyos at hindi ang iyong sarili o ang ibang tao. Sabi sa Colossians 3:23-24, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Wow, ano sabi? Kahit anong ginagawa natin sa church o sa trabaho, sa pag-aasawa o pagiging magulang o sa ministry, ay gawin natin ito na parang sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa tao. Kung nakafocus ka sa pagpiplease sa mga tao, ang mabibigay mo sa kanila ay hindi buong puso. Kasi paano kung na-disappoint ka nila? Hindi ka nila na-appreciate. Paano kung wala sila sa trabaho mo? Pwede kang magtrabaho ng mabagal at inefficient kasi hindi ka naman nila nakikita. Kasi na-disappoint ka nila. Kaya nga, kung sila ang piniplease mo,
ay wala ka namang mapapala na may eternal value. Ang character mo sa halip na magbago, mas lalong sasama. Pero kung para sa Panginoon mo, ginagawa ang lahat ng bagay, naku, gagawin mo ito ng buong puso. Kaya may nakakakita sa'yo o wala. Dahil alam mo na ang nakakakita sa'yo at malulugod ay ang Diyos. Kaya ang bonus, sabi sa talata, pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Grabe, no? Naglaan ang Diyos ng gantimpala para sa iyo. Sabi ko sa mga anak ko nung isang araw, hindi ko ma-imagine kung gaano kaganda ang langit kasi andun ng Diyos. Tapos ito pa maganda, sabi niya, na kung sa lahat ng ginagawa ko ay para sa Kanya at para bigyan siya ng glory, ay bibigyan niya ako ng reward. Naisip ko tuloy, yung material na bagay dito sa lupa, walang match sa ibibigay sa atin ng Diyos. Sabi ni A.W. Tozer, Christianity is hard when we try to serve God in man's way instead of serving God in God's way. So, paano ba natin mapagtatagumpayan ang pagpi-please natin sa ibang tao? Una, serve to please God. Pangalawa, live for God's approval. Mabubuhay ka na ang validation o worth mo ay kukunin mo sa Diyos. Ibig sabihin, ang iyong purpose ay kukunin mo sa Diyos. Ang mag-a-approve sa iyo ay ang Diyos at hindi ang tao. Ang magsasabi ng tama para sa iyo ay ang Diyos at hindi ang mga tao. Ang mas mahalaga sa iyo ay ang pagtingin ng Diyos sa iyo at hindi ng tao. Ang ibig sabihin, kung tanggap ka ng Panginoong Yesus at ang mga tao na sa paligid mo ay hindi, wala itong problema sa iyo. Kasi para sa iyo, ang approval ng Diyos sa iyo, sapat na. Wala ka nang pakialam kung ang mga tao ay tanggap ka ba o hindi. Para sa iyo, masaya ka na masunod mo ang Diyos kahit hindi ito tanggap ng ibang tao. Bakit kaya mas importante ang validation o approval ng Diyos kaysa sa tao? Kasi sa ayaw at sa gusto mo, balang araw, haharap ka at ako sa Diyos para sa Judgment Day. At ito ang tandaan mo, hindi ka naman i-judge ng ibang tao. Yung mga piniplease mo, hindi naman sila ang magja-judge sa'yo, kundi ang Diyos ang magja-judge sa'yo. Siya ang magdi-decide kung anong kahihinatnan mo sa susunod na buhay. So, sino ang ipiplease mo habang narito ka pa sa lupa? Diyos o tao? 1 Corinthians 4:2-4, ang katiwalay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Ano sabi ni Pablo sa mga taong humuhusga sa kanya? Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo. Ang ibig sabihin, kung anuman ang iniisip sa kanya ng tao, wala siyang pakialam. Kung magaling ba siya o hindi mag-preach, siya ba ay tapat o hindi siya karapat-dapat sa gawain, dapat si Pedro lang at si Apolos. Alam mo, sabi niya, hindi ako makakaapektuhan yan kasi wala sa bokabularyo ko ang magpasikat at mag-please ng ibang tao. Sabi niya, sa susunod na verse, malinis ang aking budhi, subalit hindi yon katibayan na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Wow! Bakit daw hindi niya binibigyan halaga ang opinion o approval ng ibang tao? Kasi para sa kanya, iisa lang ang mahalaga kung anong opinion ng Diyos. Bakit? Kasi sabi niya, ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaibigan, para kanino ka nabubuhay? Para sa tao ba o para sa Diyos? Alam mo, yung mga anak ko nung maliit pa sila, tawag sila ng tawag sa akin. Pag meron silang ginagawa at gusto nila ipakita sa akin, sabihin nila, Daddy, look, marunong na ako mag-bike, marunong na ako mag-skateboard, marunong na ako mag-magic. Narealize ko na normal sa atin na maghanap ng approval. Pero ang hindi normal ay yung sobrang paghahangad nito na hindi na nakaka-glorify sa Diyos. Ang hindi normal ay mas kinoconsider natin ang approval ng tao kaysa sa Diyos. Ang hindi normal ay yung malinaw na inuutos sa'yo ng Diyos, hindi mo magawa-gawa kasi natatakot ka sa sasabihin ng iba.
Mas pinapakinggan natin ang sinasabi ng ating magulang, asawa, kahit na hindi ito nakakalugod sa Diyos. Pero para kay Pablo, hindi siya matitinag kahit siniraan ang kanyang ministry noon. Para sa kanya, ang success ay ang maging faithful na sumunod sa Diyos at hindi sa kung ano ang tingin ng mga taong naninira sa kanya. May sinulat si Max Lucado na libro para sa mga bata. Ang title ay You Are Special. Merong isang village doon na puno ng mga tao na gawa sa kahoy. Ang may gawa sa kanila ay ang karpintero na si Eli. Ang tawag sa mga kahoy na tao na ito ay Wemix. Magaling ang pagkagawa ni Eli sa kanila kasi wala silang kamuka. Ang iba ay matangkad, ang iba ay maliit, ang iba may suot na jacket, ang iba ay sombrero, at iba-iba sila ng itsura. Wala silang ginagawa maghapon kundi maglagay ng sticker. Kapag nagandahan sila sa isang Wemix, lalagyan nila ito ng gold star. Lalo na pag ito ay nakakapaglakad ng mabilis at nakakatalon. Pag naman nakakita sila ng Wemix na hindi maganda, hindi matalino, naku, lalagyan nila ito ng gray dots. May mga Wemix na puno ng gold star, may mga Wemix din na puno ng gray dots. Now, isa sa kanila na puno ng gray dots ay ang maliit na si Punchinello. Si Punchinello ay hindi makatalon ng mataas gaya ng ibang Wemix. Kaya hindi siya nakakatanggap ng gold sticker. Kaya ang ginagawa niya, sinusubukan niya na tumalon ng mataas. Kaya lang, palagi siya nadadapa o bumabagsak tuwing tatalon siya. At dahil dito, nagagasgasan lang yung kanyang katawan. Kaya mas lalo siyang binibigyan tuloy ng gray dots. Sobrang napuno na siya ng dots. Kaya ayaw na niyang lumabas ng bahay dahil hiyang-hiya na siya. Isang araw, may nakilala si Punchinello na isang babaeng Wemix na ang pangalan ay Lucia. Pero kakaiba siya kasi wala siyang sticker na gold o kahit gray dots. Kahit anong attempt ng mga Wemix na maglagay ng star at dots sa kanya, hindi ito dumidikit. So sabi ni Punchinello, yan ang gusto ko. Wala ako kahit anong sticker. Pero paano mo yan ginagawa? Sabi ni Lucia, simple lang, araw-araw pumupunta ako kay Eli, yung karpintero. Nagugugol ako ng oras kasama siya. Bakit hindi mo siya puntahan doon? At isang araw nga, habang nakadungaw si Punchinello sa mga Wemix na nagpapasahan ng stickers, lalo siyang nalungkot at tuluyan na nag-decide na puntahan na si Eli. Pagpasok niya sa shop ni Eli, ay hindi siya makapaniwala dahil napakalaki ng lahat ng bagay. Kahit doon sa upuan, kailangan niyang tumingkayad para ito maabot. Ang martilyo, mas mahaba pa sa kanyang katawan. Natakot siya at nung lalabas siya, tinawag siya ni Eli, Punchinello, masaya ako na makita kita. Halika, titignan kita. Sabi ni Punchinello, kilala niyo po ako? Siyempre, ako gumawa sa'yo. Kinarga siya ni Punchinello. At inupo sa lamesa. At nalungkot ito. Kasi nakita niya ang daming gray dots ni Punchinello. Sabi ni Punchinello, sorry po. Sabi ni Eli, okay lang, di mo kailangang i-defend ang sarili mo sa akin. Anak, wala akong pakialam kung anong iniisip ng ibang Wemix sa'yo. At ikaw din, hindi mo kailangang isipin o kunin ang value mo sa kanila. Sino ba sila para maglagay ng stars at dots? Sila ay Wemix din, kagaya mo. Kung anong iniisip nila at kung ano ang opinion nila ay hindi mahalaga. Ang tanging mahalaga ay kung anong tingin ko sa'yo. Para sa akin, you are special. What? Me special? Paano ako magiging special Hindi nga ako makalakad ng mabilis. Hindi ako makatalon ng mataas. Ang pintura ko nababakbak na. Parati ako nagkakamali. Hindi ako magandang Wemix gaya ng iba. Alam mo, hinawakan ni Eli si Punchinello sa balikat at sinabi nito na, you are special kasi ikaw ay akin. You are mine. Ikaw ay special dahil ginawa kita. At hindi ako nagkakamali. Pero bakit kay Lucia hindi dumidikit ang stickers? Kasi nag-decide si Lucia na ang iniisip ko ang mas mahalaga kaysa sa iniisip
ng kapwa niya Wimix. Ang mga stickers ay didikit lang kung papayagan mo ito sa buhay mo. Kung iisipin mo na mas mahalaga ang sasabihin at iisipin ng mga kapwa mo Wimix, ay didikit talaga sa iyo ang stickers. Pero kung magdi-decide ka na mas mahalaga ang pagtingin ko sa iyo kaysa sa kanila, hindi ito didikit sa iyo. Sabi ni Punchinello, hindi ko po maintindihan. Oo, sa ngayon, hindi mo maiintindihan ng lahat, pero pumunta ka sa akin araw-araw at mag-google ka ng oras at maiintindihan mo ang sinasabi ko sa iyo. Hayaan mo na ipaalala ko sa iyo araw-araw ang pagmamahal ko sa iyo. At ganun nga ginawa ni Punchinello araw-araw. Pumupunta siya kay Eli. At tuwing pinapahalagahan niya, pinapaniwalaan niya, niyayakap niya yung mga sinasabi sa kanya ni Eli, nalalaglag yung mga dots. Hanggang sa pagtagal ng panahon, nawala na ng tuluyan yung mga dots. Kaibigan, kung sinisikap mo na paluguran ng ibang tao, ay didikit sa iyo yung mga papuri nila. Pero hindi ka masasatisfy dyan. Hahanap-hanapin mo pa yung mas marami. At kung meron man silang pagpuna na gagawin sa'yo, masasaktan ka naman ng todo dahil didikit din ito sa'yo. Kaibigan, mag-decide ka ngayon na ang approval ng Diyos ang mas pipiliin mo kaysa sa kung anong opinion ng ibang tao. Mag-google ka ng time sa Kanya araw-araw upang maipaalala niya sa'yo ang kanyang pagmamahal. At dahil dito, ito na ang mas pahahalagahan mo kaysa sa ibang tao. Sabi ni Billy Graham, we often seek to please ourselves first instead of God. What is interesting is that when we seek to please God first, very often, we discover that we end up far more pleased than we did when we put ourselves first. So, paano ba natin mapagtatagumpayan ang pagpi-please o pagpapalugod natin sa ibang tao? Una, serve to please God. Kung maglilingkod ka, isisiguraduhin mo na kaya mo ginagawa ang paglilingkod ay hindi para umani ng papuri at makaramdam ng pagiging mas superior sa mga taong humahanga sa iyo. Kundi sa kabaligtaran ay maglilingkod ka para ang mga mata at puso ng tao ay ibaling nila sa Diyos dahil nakita nila ang glory at pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, live for God's approval. Wala kang ibang pagkukunan ng magiging value mo bilang tao, kundi ang Diyos lamang. Hindi mo ito kukunin sa opinion ng ibang tao. At pangatlo, stand firm in your identity. Magpakatatag ka sa tunay na identity mo. Kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Hesus, ikaw ay naging anak na niya. Yayakapin mo katotohanan na ito. Kung paano ka tinitignan ng Diyos at hindi kung paano ka tinitignan ng ibang tao. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangan na pagtrabahuhan ang magiging worth o halaga mo dahil ikaw ay mahalaga na sa Diyos kasi anak ka niya. It doesn't matter kung anong tingin ng magulang mo sa iyo. Hindi mahalaga kung mababa ang tingin sa iyo ng iyong asawa. Hindi mahalaga kung minamaliit ka nila sa opisina. Hindi mahalaga kung nilalagay ka nila sa ministry na kung saan naliliitan sila sa kakayanan mo. Ang importante ay kung ano ang value mo sa Diyos. Ikaw ay minamahal na anak at hindi ito nakadepende sa performance mo. Tandaan mo ito. Ang value mo ay hindi dahil sa performance kung hindi sa position. Anong iyong position? Ikaw ay anak ng Diyos. Alam mo, ang isang reason kaya nagiging people pleaser ang isang tao ay kapag kinukuha nila sa kapwa nila tao ang kanilang value. Gaya ng kwento ni Punchinello kanina. May silbi ako at mahalaga kapag gusto ako ng mga tao. Pag hindi na, wala na akong kwenta. Kaya tuloy, kahit hindi ka nagsusuot ng baggy pants o slim na pants, magsusuot ka na din para mag-fit in sa iba. Kahit hindi ka sanay sa fashion na yan, okay lang kasi yan ang trending. Kahit hindi ka nagko-coffee shop dahil hindi mo afford ang kape doon, okay lang, tatambay ka din. Kasi yun ang in na in sa mga kaibigan mo. Pati nga sa restaurant na hindi mo kilala, hindi mo mabasa yung menu, hindi mo maintindihan. Sige pa rin, yun ang inaasahan kasi ng tao sa'yo. Yung kotse, alas, kahit hindi mo kaya, bibilin mo. Kasi cool ang maging kagaya ng iba. Kahit mabaon ka na sa utang, basta maging cool lang.
Kahit hindi ka nag-gym kasi mahal, naka-budget na pera mo, kaso nagkayayaan at sinabihan ka na KJ ka kasi, kaya hindi ka sumasama. So, ikaw naman, sumama ka. Kahit halos himatayin ka na doon sa gym, kahit hindi mo kaya, sige lang, basta maging part lang ng group. Sa bahay, kahit wala ka namang kakayanan na mag-host ng party, sige lang, kasi nakantsawan eh. Tapos kahit ipangutang mo ang panghanda, gagawin mo kasi gusto mo sumabay sa mga tao. At ito din ang inaasahan nila sa iyo. Kaya ayaw mo na, may masasabi sila sa iyo. Bawat nangyayari sa anak mo, lahat ng stages, pinopost mo sa social media. Bakit? Kasi ang mga kaibigan mo ganun din. Nagpo-post din sila ng lahat ng klaseng milestone ng kanilang anak. Grabe! Busy tayo sa pagpapaligaya sa ating boss, pagpapalugod sa ating asawa, mga anak, ating girlfriend o boyfriend. Gusto natin silang maging masaya kasi gusto mo matanggap kanila at magustuhan kanila. Pero ang tanong, ganun ka din ba sa Diyos? Busy ka ba sa pagpapalugod mo sa Diyos at ang lahat ng ginagawa mo para sa glory niya? Kaibigan, tanda mo ito. Kahit kailan, hindi ka magiging in dito sa mundo kahit ano pag gawin mong pagsisikap. Bakit? Kasi hindi ito ang totoong tahanan mo. Anak ka ng Diyos at ang tahanan mo ay sa langit. Pangalawa, alalahanin mo na ang expectation ng tao ay nagbabago. Kahit nagawa mo na ang isang bagay na ine-expect niya sa'yo, bukas makalawa, sasabihin niya sa'yo, kulang pa yan. At ang makikita niya, yung mali mo. Kaibigan, walang katapusan na cycle ito. Kaya kapag nangyari ito sa'yo, huwag kang malungkot at ma-depress. Alalahanin mo ang identity mo. Balik ka sa Diyos. Mag-spend ka ng panahon sa Kanya araw-araw. Manalangin ka at magbasa ng Kanyang salita. At paalalahanan mo iyong sarili kung sino ka at kung sino ang totoong nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon. Ang pagpapalugod sa tao ay isang identity issue. Kapag hindi natin kinikilala kung sino tayo, kapag hindi natin kinikilala na anak ka ng Diyos, ay hinahayaan mo ang ibang tao na maging Diyos-Diyosan na magdidictate kung sino ka. Kaya nga, kilalanin mo mabuti ang Diyos at alalahanin mo na ikaw ay anak ng hari ng mga hari. Once na pinanampalataya mo na minamahal ka at pinili ng Diyos, suddenly, ang buhay mo nagkaroon na ng meaning. Nagkaroon na ng purpose at direction. Bakit? Kasi alam mo na malaki ang Diyos na tatay mo sa langit. At dahil malaki siya, malaki din ang plano niya para sa iyo. At hindi mo kailangan ang maliliit na walang kabuluhang pagtingin sa iyo ng tao. Kapag niyakap mo ang identity mo na anak ka ng Diyos, hindi ka na matatakot sa future at sa kung anong sasabihin ng iba sa iyo. Kasi ang security mo ay nasa Diyos. Kung maninindigan ka sa pagiging anak mo ng Diyos, ang mangyayari, yung emptiness mo na dati ang nagpupuno ay ang mga tao, ngayon iba na. Ang Diyos na ang nagbibigay ng kagalakan sa iyo. Kasi alam mo na, hindi ka random o tsamba na bigla na lang sumulpot dito sa lupa, kundi ikaw ay pinlano ng Diyos. Sabi nga sa Psalms 139:14, pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkalikha nyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Maring ang balat mo ay brown, hindi ka matangkad, parang ipinanganak na walang talent, pero kaibigan, hindi nagkamali ang Diyos sa iyo. Kung ang ibang tao nire-reject ka, ang Diyos tanggap ka. Kaya nga simulan mo i-appreciate ang pagkalikha sa iyo ng Diyos. Kaibigan, kailan mo pinuri ang Diyos dahil hangang-hanga ka sa pagkalikha niya sa iyo? Sino ang pinaghuhugutan mo ng approval at pagmamahal? Ganyan din ang problema nila Pablo noon sa iglesia sa Galatia. Hindi lahat magandang opinion para kay Pablo. Grabe, si Pablo na napakasipag sa ministry, halos kalahati niya ng New Testament books, siya ang sumulat. Pero tignan mo, hindi lahat pala kaya niyang i-please. Sobrang liberating nito kasi ang ibig sabihin, kahit anong dami ng accomplishment mo ay sa mata ng tao, hindi pa yan sapat. Maaari pa rin hindi ma-please sa'yo ang iba. Kaya wag mo i-attempt na kunin yung value mo sa mga tao sa pamamagitan ng pagpi-please sa kanila. Dahil mabibigo ka. Kung ang Panginoong Hesus hindi na-please ang lahat ng tao, ay lalo na tayo.
Kaya sabi ni Pablo sa Galatians 1:10, huwag ninyong isipin na ang nais ko ay malugod sa akin ang tao. Hindi. Ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Kung ang ikakalugod ng tao ang hinahanap ko, hindi ako tunay na lingkod ni Kristo. Bakit si Pablo hindi nalulugod sa patibong ng people pleasing? Kasi ayon sa talata, sabi niya, ang nais ko ay malugod sa akin ang Diyos. Ang pinaluluguran ni Pablo ay ang Diyos. Alam niya na siya ay anak ng Diyos at hindi niya kailangan ng papuri ng iba. Sabi ni Leonard Sweet, if your identity is found in Christ, then it matters less and less what people think of you. Kaibigan, ini-imagine mo ba na sana ikaw ang taong hindi naaapektuhan ng opinion ng iba? Stand firm in your identity. May nagsabi, when we try to please everybody, we end up pleasing nobody. Kaya nga, ihinto natin yung ating pag-compare sa iba. Bakit? Kasi unfair ito sa kanila. Bakit unfair sa kanila? Kino-compare ko lang naman ang aking sarili sa kanila. Kasi kapag nagko-compare tayo, magsisimula na tayong mainggit. At kapag nainggit tayo sa kung anong itsura nila, anong suot nila, sasakyan na gamit nila at iba pa, magsisimula na tayo magalit sa kanila. Hindi na natin sila ma-appreciate bilang mga taong minamahal ng Diyos. Unfair ito para sa kanila. Tapos kapag nagko-compare ka din sa iba, alam mo, unfair din ito para sa iyo. Kasi nililimit mo ang plano ng Diyos sa iyo. Kasi ang gusto mong maabot ay ang kagaya ng buhay ng taong pinagkukumparahan mo. Tandaan mo ito. Ikaw ay anak ng Diyos. May magandang plano siya sa iyo. Pero hindi niya magagawa kasi ang akala mo, ang standard ay yung tao na gusto mong i-please. Kaibigan, may plano at purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin at hindi mo ito may imagine kung gaano ito kalaki kung palagi ka na lang nakatingin sa iba, kino-compare mo yung sarili mo sa kanila. Simulan mo tigilan ang pagtingin sa plano ng Diyos para sa ibang tao, kundi simulan mo tignan ang plano ng Diyos para sa iyo. Maging tapat ka na tuparin ito sa buhay mo. Ang ganda ng illustration ni Dr. Larry Petton. Sabi niya, kung ikaw ay na kay Kristo, alalahanin mo ang mga ito bilang iyong identity. Pag alam mo ito, magkakaroon ka ng kalayaan sa pagpapalugod sa iba. Kaibigan, sabihin mo ito sa sarili mo. I am loved. I am accepted. I am a child of God. I am Jesus' friend. I am a joint heir with Jesus, sharing His inheritance with Him. I am united with God and one spirit with Him. I am a temple of God. His Spirit and His life lives in me. I am a member of Christ's body. I am a saint. I am redeemed and forgiven. I am complete in Jesus Christ. I am free from condemnation. I am a new creation because I am in Christ. I am chosen of God, holy and dearly loved. I am established, anointed, and sealed by God. I do not have a spirit of fear, but of love, power, and a sound mind. I am God's co-worker. I am seated in heavenly places with Christ. I have direct access to God. I am chosen to bear fruit. I am one of God's living stones being built up in Christ as a spiritual house. I have been given exceedingly great and precious promises by God by which I share His nature. I can always know the presence of God because He never leaves me. God works in me to help me do the things He wants me to do. I can ask God for wisdom and He will give me what I need. Kaibigan, hindi ka kung ano ang sinasabi ng iba, kundi ikaw ay kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Piliin mo ang kung anong sinasabi ng Diyos sa iyo at makakawala ka sa pagpapalugod sa ibang tao. Nais kong hamunin ka ngayon, kaibigan. Kanino mo iaalay ang buhay mo? Sa tao o sa Diyos? Kailan mo hahayaan na ang Diyos ang maging tunay na Panginoon ng iyong buhay? Ang kaligtasan at tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang sa Panginoong Yesus. Handa ka bang ipagpalit ang pansamantalang papuri ng tao para sa walang hanggang kaligtasan na inaalok ng Panginoong Yesus sa iyo?
Kaibigan, tatanggapin mo ba si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas upang ang kanyang approval lamang ang hanapin mo mula ngayon? Kung ito nais ng puso mo, ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo ito sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa iyong pag-ibig at kaligtasan. Amen. Kung ipinalangin mo ito ng may pananampalataya, ay nagsimula ka na ngayon ng isang bagong buhay kay Kristo. Magpatuloy ka sa pagkilala sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita, at pagsama sa isang community ng mga nananampalataya sa Kanya. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify kapag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba na mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, ay sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mo maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng Kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyayahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng ating give page sa description. Tapos kung gusto mo sumunod sa utos sa atin ng Panginoong Yesus na gumawa ng disciple o alagad, mag-type ka lang ng lead sa comment section. At alam nyo ba na maraming magagandang topic ang pinag-uusapan natin tuwing Wednesday, 7:30 p.m. via WOTG Meet. Naku, mabe-bless kayo dito at lalago. Open po ito para sa lahat. Check nyo ang link sa description. Sa ating pagtatapos, iwan ko ito sa inyo. God's approval is what matters. If our goal is to hear others say, "Well done," we won't do what we need to do to hear Him say it. Kaibigan, sa pagtatapos ng buhay mo dito sa mundo, sinong gusto mo magsabi sa iyo ng well done, good and faithful servant? Ang Diyos o ang tao? Kung ang Diyos ang gusto mo magsabi sa iyo nito, simulan mo tigilan ang pag-please sa ibang tao kasi hindi mo magagawa yung mga ipapagawa sa iyo ng Diyos at hindi mo maririnig na tawagin Kanyang tapat. So, paano mo titigilan ang pagpapalugod sa iba? Una, serve to please God. Kung maglilingkod ka, sisiguraduhin mo na kaya mo ginagawa ang paglilingkod ay hindi para umani ng papuri at makaramdam ng pagiging mas superior sa mga taong humahanga sa iyo. Kundi sa kabaligtaran ay maglilingkod ka para ang mga mata at puso ng tao ay ibaling nila sa Diyos dahil nakita nila ang glory at pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, live for God's approval. Wala kang ibang pagkukunan na magiging value mo bilang tao kundi ang Diyos lamang. Hindi mo ito kukunin sa opinion ng ibang tao. At pangatlo, stand firm in your identity. Kung ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Yesus, ikaw ay naging anak na niya. Yakapin mo ang katotohanan kung paano ka tinitignan ng Diyos at hindi kung paano ka tinitignan ng ibang tao. At pag ginagawa mo ito, makakalaya ka sa pagpapalugod sa ibang tao. God bless.